A blessed Sunday everyone! Panibagong araw na naman upang pasalamatan ang ating Panginoon. Hindi man tayo magkakasama physically, but God is still great kasi gumagawa pa din siya ng paraan upang makapagpuri tayo sa Kanya virtually. Kaya i-chat na ang iyong mga kaibigan, tawagin na si Papa, Mama, Ate, Kuya at Ate at sama-sama tayong sumayaw, tumalon at kumanta para sa Panginoon. Once again, a happy and blessed Sunday everyone! Let your will be done, Lord, here on earth, as it is with you. Give us this day our daily bread. Send us in your way. Let your will be done, Lord, here on earth, as it is with you. Give us this day our daily bread. Send us in your way. For thine is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Amen. For thine is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Amen. Forever, amen. Your beauty and love chase after me. Every day I'm alive. I am at home in the house of God, all of my days in my life. For thine is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Amen. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Forever, amen. Forever, amen. Manalangin po tayo mga kapatid. Yes Lord God, pinupurit sinasambang yung dakilang pangalan Panginoon. Sa umagang ito Lord God, nais po naming magpakumbaba Panginoon sa iyong harapan Lord God na inaamin Panginoon na nagkulang sa iyo. Inaamin Panginoon na meron po kaming kamalian pag minsan sa aming mga buhay Lord God. But Lord, naniniwala kami Panginoon Lord God, through your grace Lord God, ay patuloy mo po kaming linilinis. Patuloy mo po kaming pinapatawad, Panginoon Lord God. So umagang ito, Lord God, hayaan mo pong purihin ka namin. Hayaan mo pong dakilain ka namin, Panginoon, dahil sobrang kabutihan mo po sa aming mga buhay, Lord God. Lord God, dalangin po namin sa umagang ito na patuloy ka nawang mag-work sa bawat isa sa amin, Lord God. Tinadalangin ko, Panginoon, ang lahat ng mag-attend ngayon, Panginoon. Manonood, Lord God, sa aming service, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, ay pagpalain mo nawa, Panginoon, Lord God. Bigyan mo sana kami, Panginoon, ng malakas na internet connection, Panginoon Lord God, upang sa ganun, Panginoon, ay patuloy po naming
ma-witness, Panginoon, kung gaano ka po katakila sa aming mga buhay, Lord God. Lord God, naway i-remind mo po ang bawat isa sa amin, Lord God, na ang araw na ito, Lord God, ay kahit wala kaming mga face-to-face, Lord God, ay patuloy po naming alalahanin yung mga kabutihan mo po sa aming mga buhay, Lord God. Lord God, naway ang aming service na ito, Lord God, ay magsilbi po itong motivation sa bawat isa sa amin, Lord God, na kung minsan, Panginoon, wala na po kami sanang pag-asa, Lord God. But naniniwala kami, Lord God, sa iyong mga pangako sa amin, Panginoon, na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, Lord God. Kaya't gayon, Panginoon, andito kami, Lord God, na nagsama-sama na naman, Panginoon, through this virtual fellowship, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, ay mapatatag at mapalakas po ang aming pananampalataya, Lord God. Lord God, naway pagkaisain mo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord God, upang sa ganun, Panginoon, ay magsama-sama po kaming itaas ang iyong banal na pangalan, Lord God. Lord God, maraming salamat po sa lahat ng dadalo sa aming virtual fellowship na ito, Lord God. Naway hindi po kami mag-close ng aming mga cellphones kung hindi po kami na-bless, pang Lord God. Naway patuloy mo kaming i-bless, patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin, Lord God. Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ako ngayon upang basahin po ang salita ng ating Panginoon na matatagpuan po sa Kawikaan chapter 1 verse 21 to 33. Verse 21, ang sabi po doon ay, ang karunungan ay katulad ng isang mangangaral na nagsasalita sa mga lansangan, plaza, pamilihan at mga pintuang bayan. Sinasabi niya, kayong mga walang alam, hanggang kailan kayo manatiling ganyan? Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa iyong panunuya? Kayong mga hangal, hanggang kailan kayo ninyo tatanggihan ang karunungan? Verse 23, pakinggan ninyo ang pagsaway ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Ipaalam ko sa inyo ang aking sasabihin laban sa inyo. Verse 24, sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin. 25, at binabaliwala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway. Verse 26, pagtatawanan ko kayo kapag napahamak kayo. Kukutyain ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipo-ipo at bagyo. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hanapin ninyo ako, ngunit hindi nyo ako makikita. Dahil ayaw ninyo naturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon. Tinanggihan ninyo ang mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo. Verse 33, kaya anihin ninyo ang bunga ng iyong mga ginagawa at pinaplanong masama. Verse 32, agapsat, sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila, at ang pagsawalang bahala ng mga hangal ang mapapahamak sa kanila. Last verse, agapsat, ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabuhay ng matiwasay. Ligtas siya sa panganib at walang katakutan. Ayan lamang po ang ating Bible reading po sa oras na ito. To God be all the glory. A blessed Sundays to everyone. Sa mga nanonood dyan, sit back, relax, at tayo mag-praise and worship sa ating Lord. Let's sing, God the Father. God the Father, above in heaven, let your name be lifted high. As we forgive those who come against us, take their sins away from us. God the Father, above in heaven, let your name be lifted high. As we forgive those who come against us, take their sins away from us. For thine is the kingdom, the power, the glory. Let your kingdom come, let your will be done. Bring heaven here on earth, bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man has heard the wonders of your love, the wonders of your love in us. Our provider, Jehovah Jireh, for your daily love on us.
never lead us into temptation, but deliver those you love. For thine is the kingdom, the power, the glory. Let your kingdom come, let your will be done. Bring heaven here on earth, bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man has heard the wonders of your love, the wonders of your love in us. Provider, Jehovah Jireh, for your daily love on us. Never lead us into temptation, but deliver those you love. For thine is the kingdom, the power, and the glory. Let your kingdom come, let your will be done. Bring heaven here on earth, bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man has heard the wonders of your love, the wonders of your love in us. Oh. Let's continue worshiping God. Sing oh, sing oh, give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good and He's above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Sing forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, everybody sing praise. Sing praise, oh, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, and forever God is with us, forever, forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Sing whoa, sing once more. Sing sing forever and forever God is faithful, forever God is strong, and forever God is with us, forever, forever.
Yes, Lord God. We worship you today, Lord God. Lord, forever, Lord God. Patuloy ka na sa amin, Lord God. Lord, we give you always thanks, Lord God, because we know, Lord God, being the center of our lives, Lord, dinedirect mo kami, Lord God, sa tamang landas, Lord God. Lord, alam namin, Lord God, na pinaparamdam mo sa amin, Lord God, all these struggles, challenges, Lord God. But I know, Lord God, dahil ikaw nga naging sentro ng mga buhay ng bawat isa na nanonood ngayon, Lord God, we will fulfill that, Lord God. We will be victorious, Lord God. Sing Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Yes, Lord God. Nothing in this world will do. Yes, Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of our life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center. Jesus be the center of our life. Jesus be the center of our life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing else matters, Lord. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, Lord God. Yes, it's all about you. Sing from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. Sing one more time. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you.
Sing Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. Every knee, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, this be the center of the church. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. Yes, Lord God. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, Lord God. Lord, hinihiling ko po, Lord God. Lord, touch the hearts and minds, Lord God, ng bawat isa na nanonood, Lord God. Lord, ikintil mo sa kanilang isipan, Lord God, na being the center of our lives, Lord God, we can overcome everything, Lord God. Lord, kahit ang sakit, Lord God, na sumasalanta sa aming bayan ngayon, Lord God, ang COVID-19, Lord God, Lord, for we know, Lord God, kapag ikaw naging sentro ng bansang ito, Lord God, ng bayang ito, Lord God, we can overcome this, Lord God. So let's sing the chorus once more. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Sing it. Jesus at the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, the center of it all. Yes, Lord God. Ito lamang, Lord God, ang aming praise and worship to your name, Lord God. Lord, binabalik namin sa iyo, Lord God, lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Okay, so yun, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, mga ginigili kong mga kapatid, saan man kayo ngayon naroon sa linggong ito. Okay, once again, ay binabati ko kayo ng isang napakaganda at mapagpalang umaga. So today is the 27th day of June. Okay, so which is the last day or last Sunday of the month.
Okay, kung yung pong babalikan yung ating po mga tinalakay for the past Sundays, okay, mula nung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, and this is the last Sunday of the month. Okay, ang tinalakay ng mga naging mensahero po natin is all about takot or yung tinatawag na fear. Okay? Na kung saan sa linggong ito is tatapusin natin, okay, ang buwan na still tatalakayin natin ang tungkol sa takot. Wherein today, okay, is napakahalaga yung atin pong tatalakayin. I believe na kayo ay mayroon ng mga napakaraming aral na napulot buhat sa mga naging tagapagsalita every Sunday. Na kung saan, paano ba natin kakaharapin yung tinatawag na takot sa ating buhay. And this morning of Sunday, you are blessed indeed mga kapatid dahil ikaw ay nandito muli sumusubaybay sa mensahe ng ating Panginoon. But before that, okay, allow me or let us pray mga kapatid nang sa gayon ay mas maganda yung flow ng ating pagtatalakay about sa takot once again. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, thank you so much muli o God sa buhay ng bawat isa sa amin o Diyos, most especially o God sa araw nito, dinadakil at pinupuri namin ang banal na pangalan through your Son Jesus o God. Maraming salamat o God sa isa na namang araw Panginoon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, most especially sa amin pong hininga, sa amin pong kalusugan o God, for waking up again once again this morning o God, and of course the beautiful Son na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin o God. Masilayan muli ang isang napakagandang araw sa buhay ng bawat isa sa amin o God. But before that o God, ano naman po yung mga nagawa ng bawat isa sa amin o God na hindi po nakalulugod sa iyong harapan, we ask forgiveness of it o God, gaya po ng pagpapatawad din po namin sa mga nagkasala po sa amin. Muli Lord God, we commit and we entrust unto you o God ang pagme-message o God ng iyong pong lingkod Panginoon. I'm asking o God to pour out the knowledge, wisdom, and understanding. Use me only as a vessel o God na daluyan ng mensahe na para po sa bawat isa sa amin. Nang sa gayon o God ay mapagtagumpayan namin Panginoon yung mga battles namin sa mundong ito. At sa lahat po Panginoon na makikinig ng message mo for this morning o God, saan man sila ay naroroon, let your Holy Spirit move sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin. Ikaw na po Panginoon magpaintindi, magpaunawa at higit lahat o God na magpabigay sa kanila ng kakayahan ng sigayon ay maisabuhay nila yung kanila pong maririnig na mensahe buhat din po sa iyo o God through your servant. Once again o God, we commit, we entrust unto you ang gawain ito, most especially the message na nakalaan po sa bawat isa sa araw na ito. Thank you so much po Father God. Ngayon pa lang ay kiniklaim na po namin ang katagumpayan na yung gawain na ito. At ang katagumpayan ng sabayang gawain ito o God ay wala pong ibang may tataas kundi ikaw lamang. Ito lang po Father God, aming pong samot panalangin in Jesus name, at sa po namin binabalik amang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat in Jesus Christ's name. Lahat magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Okay, so as I've said kanina sa ating intro, okay, usapang takot pa rin yung ating tatalakayin for this morning ng linggo. Okay, noong saan? Okay, ang pagkatakot sabi dito ay kaakibat na ng buhay ng tao. So, ibig sabihin, it is a normal part of life ng bawat tao, yung tinatawag na pagkatakot. Ever since, okay, nung simulat sa pool pa lang, okay, ay meron na tayong tinatawag na fear within us. Kasama na nito ng ating buhay sa araw-araw. Most especially nowadays, mga kapatid. Okay, ngunit sabi dito, kung ating titignan sa Biblia or kung ating sisiyasatin ang Bible, makikita natin na nung una, ang tao ay walang tao or walang takot rather. Okay, so bakit? Paano nasabi na walang takot? Ito ay sa kadahilan ng malaya silang makipag-usap sa Diyos. Kung yung maalala yung ating Panginoong Diyos ay nakikipag-usap kila Adan at Eva sa Garden of Eden. Okay, so lagi silang nagkakausap. Mayroon silang may mga utos, okay, na pinapagawa ang ating Diyos Ama sa ating or kila Adan and Eva. Ngunit, okay, take note of this, nawala ang kalayaang ito.
Okay? Yung tinatawag na walang pagkatakot sa tao noong pumasok ang tinatawag na kasalanan. Okay? The moment na kinain nila Eva at Adan yung pinagbabawal na bunga, okay, to know what is right and what is wrong. Okay, matatagpuan yan sa Genesis 3:10. Dito unang nagkaroon ng tinatawag na pagkatakot, okay, sa tao. Dahil nagkaroon sila ng tinatawag na pagkakasala. So, ibig sabihin, the moment na kasala yung tao, nagkaroon na ng birth of fear sa buhay ng tao. Sa mga kapatid, masasabi natin na kung walang takot ang tao, ibig sabihin na siya ay walang kasalanan. Ngunit, kapag ang isang tao ay natatakot, nangangahulugan labang na siya ay mayroong nagawang kasalanan. Okay? Kaya nga minsan yung mga judges sa mga hukuman, okay, tinitignan nila yung mga witnesses o di kaya yung mga akusado. Kung yung tao na yan ay mayroong tinatawag na sign of fear sa kanilang mukha, pwede na nilang sabihin na ito yung may kasalanan o di kaya ito naman yung nagsasabi ng katotohanan. Kasi nga makikita mo na doon pa lang sa actuations, the way kung paano magsalita, at the same time kung paano kumilos yung isang tao, makikita at masasabi mo na literally kung sila nga ba ay nagkasala or hindi. Because makikita mo sa kanila kung sila nga ba ay walang takot sa kanilang pagpapahayag ng kanilang mga nalalaman. Kapag sila ay walang takot, ibig sabihin, they have wala silang nagawang kasalanan. Pero kapag yan ay utal-utal, okay, for sure, meron silang mga nagawang kasalanan. Okay, so this morning, our topic is, magre-revolve siya all about sa tinatawag na two types of fear, or sa Tagalog, dalawang uri ng pagkatakot. Okay, so sa Bible, dalawang takot lang yung ating matatagpuan. Okay, take note of that mga kapatid, walang mga iba't ibang fear, but there is only two types of fear. Okay, una is yung tinatawag na worldly fear or makamundong pagkatakot, at ang pangalawa is yung tinatawag na godly fear or makadiyos na pagkatakot. So always remember, dalawa lang po ang uri ng pagkakatakot na matatagpuan rather sa banal na kasulatan. That is the worldly fear and the godly fear. Okay, so pag-usapan muna natin. Ito kasi yung lagi at whether we admit it or not, ay ito po yung laging kinatatakutan, okay, ng bawat isa. Even the believers or we ourselves, mga kapatid, ay hindi exempted sa bagay na ito, yung tinatawag na makamundong pagkatakot. So ano nga ba ang worldly fear? Okay? So ang worldly fear, sabi dito ay ito ay ang pagkatakot sa mga bagay-bagay na nangyayari o mangyayari pa sa mundong ating ginagalawan. Okay? Kung babasahin ninyo sa book of Matthew 6 verses 25 hanggang 34, ito yung kinakatakutan o pinagkakaabalahan ng mga tao sa mundo. Okay? So, meron tatlong bagay to sum it up, yung Matthew 6:25 to 34. Una, na meron tinatawag na kinakatakutan ng mga tao na maaring mawala, na kung saan dito nila ipino-focus yung kanilang atensyon, okay, sa buhay. Una is of course, first and foremost, is yung ating kabuhayan. Okay, most especially sa panahon ngayon, marami ang tinatawag na nawalan ng kabuhayan, be it business or professional, yung mga trabaho ng bawat isa. Okay? Dahil sa mga implementasyon ng mga iba't ibang panuntukan, yung mga panuntunan, yung mga protocols para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Pangalawa is sa kalusugan. Okay? Dahil hindi natin nakikita kung sino ang epektado o carrier ng virus sa kasalukuyan, kaya mabibigla ka na lamang na yung kaibigan o yung kaibigan mo ay patay na pala. Okay? And then pangatlo is yung ating kinabukasan, the future itself. Okay? So, natatakot tayo na
sa kung ano nga ba ang mangyayari sa atin sa araw ng bukas, lalo na sa kalagayan natin sa ngayon, na kung saan tayo po ay kumakaharap sa isang matinding problema. Ito ngang pandemic nating nararanasan sa kasalukuyan. So sa kabila ng pag-ingat ng tao sa ayaw natin o sa gusto, ay apektado tayo sa nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Okay? So yung tatlong akin nabanggit, mga kapatid, ay ilan lamang sa mga bagay-bagay na kinakatakutan ng bawat tao sa kasalukuyan, na kung saan sa isang iglap ay maaari itong magbago o di kaya ay mawala. Okay? Why? Okay, sa kadahilanang ang mga bagay nito ay wala tayong kakayahan na ito ay pangalagaan o di kaya ay protektahan. Kahit na sabihin siguro na tayo na yung pinaka mayaman sa buong mundo. Okay, wala tayong magagawa kung ito ay kakaharap sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng nangyayari sa ngayon. Okay? So, magpaganon pa man mga mahal kong mga kapatid. Okay? Dahil sa ang tao kung minsan or kadalasan, mas nangingibabaw ang tinatawag na makamundong pagkatakot. Okay? Ayaw nilang mawala yung mga tinatangkilik nila sa buhay. Okay? Ay ginagawa nila ang lahat-lahat para lamang mapanatili o di kaya ay mapangalagaan ang mga ito sa kanilang buhay. Okay? Dahil ang buong pagkaakala nila, kaya nila itong panatilihin o di kaya ay pangalagaan gamit ang mga bagay na mayroon sila dito sa mundo. Okay? Wherein, nakalimutan nila na sila ay walang magagawa kung ito ay bawiin sa kanila. Okay? So, tuloy natin mga kapatid, upang maiwasan na tayo ay magkaroon ng worldly fear o makamundong pagkatakot, nais kong sa araw na ito, saan ka man ngayon naroon, mga minamahal kong mga kapatid, ay nais kong isapuso at isagawa natin ang nakasulat sa Biblia na matatagpuan sa Matthew 6:34 at Lucas 21:34. Okay, pakibasa na lang mga mahal kong mga kapatid kung may mga Bible kayo. Okay, take note of that, Matthew 6:34 and Lucas 21:34. Nang sa gayon po, tayo po ay magkaroon ng tinatawag na maiwasan natin na magkaroon tayo ng pagkatakot, most especially yung takot na makamundo, yung worldly fear. Okay, the moment na mabasa mo ito, meditate it, ano ba yung nais ng ating Panginoon when it comes sa mga bagay-bagay na ating kinakatakutan, most especially dito sa ating mundo kinagalawan. Okay, moving on mga kapatid. Okay, dumako tayo sa ikalawang uri ng pagkatakot. Ito ay ang tinatawag na godly fear or makadiyos na pagkatakot. Ano naman ang godly fear mga kapatid? Okay, ang godly fear, ito ay ang banal na pagkatakot sa Diyos. Okay, na kung saan mababasa po natin sa Psalm 111 verse 10 at Proverbs 1:7 na ang makadiyos na pagkatakot ay siyang pasimula ng karunungan at kaalaman. Ibig lang sabihin na kapag ang isang tao ay may banal na pagkatakot o makadiyos na pagkatakot, kayang-kaya niyang kaharapin ang mga iba't ibang mga pangyayari sa kaniyang buhay or the uncertainties of life. Okay? Ito ang uri ng takot na nais ng ating Panginoong Diyos na atin pong taglayin. Take note of that. Ito ang uri ng takot na nais ng ating Panginoong Diyos na atin pong taglayin. Dahil ito ay nagdudulot ng magandang epekto sa buhay natin. Hindi lang sa ngayon, kundi maging sa araw pang darating. Okay? Kung ating pong isipin at titignan mabuti ang dalawang uri ng takot na atin pong napag-aralan sa sandaling ito, mga minamahal ko mga kapatid, masasabi natin na alinman sa dalawang uri ng takot, ang mas kinakatakutan natin ay may tuwirang epekto ito sa ating buhay. Kapag mas natatakot tayo sa mundo, nawawala ang takot natin sa Diyos. Na kung saan, kapag ito ay nangyari, maaaring tayo po ay hahantong sa tinatawag na kapahamakan o di kaya ay kamatayan. Ngunit, okay, kapag kabaliktaran ang mangyari, na kung saan ay mas may takot tayo sa Diyos kaysa mundo, magkakaroon naman tayo ng tinatawag na buhay.
Okay, worldly fear ay makapagbibigay ng kamatayan, samantalang ang godly fear naman ay makapagbibigay ng buhay. Sa makatuwid, mga minamahal ko mga kapatid, hindi po masama, take note of that, hindi po masama na tayo po ay maging matatakutin. Basta, take note ulit, siguraduhin lang natin na ang takot na yan ay ang tinatawag na makadiyos na pagkatakot or yung tinatawag na godly fear. Okay, dahil sabi nga sa banal na kasulatan na nakasulat sa Matthew 10 verse 28, sabi dito, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi na nga kakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Okay, so yun pala mga batid. Okay, ito po yung dapat lagi nating isa-isip, most especially nowadays na we are no longer being able to identify ano nga ba yung maaring mangyari sa atin sa araw ng bukas. Okay, marahil ngayon ay malakas ka, okay, ikaw ay mayaman, sikat, or whatsoever, pero sa araw ng bukas, hindi po natin alam kung ano po yung mangyayari sa atin. That is why, okay, ulitin ko mga kapatid, hindi po masama ang matakot. For as long as yung kinakatakutan po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, sapagkat siya lamang ang may kapangyarihan, okay, na buksain, okay, yung tinatawag na kaluluwa natin at mayroon din siyang kakayahan na tayo po ay dalhin doon sa kumukulong lawa ng apoy. Okay, so mga kapatid, nawa sa araw nito tayo po ay naliwanagan, okay, na dapat wag po tayong matakot dito sa mundong ating ginagalawan. Bagkus, okay, mas manaignawa yung pagkatakot natin sa Diyos. Okay, identify what is your fear. Kanino ka nga ba talaga natatakot? Sa mundo or sa Diyos? Okay, so hanggang dito na lang po mga mahal ko mga kapatid, ang ating maikling mensahe patungkol pa rin sa takot. Ang dalawang uri ng pagkatakot. Okay, ito po ang tinatawag na worldly or godly fear. Okay, takot. Okay, take note of that, yung dalawang takot na ito, meron silang naidudulot sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay, at nasa sa atin po kung ano po yung ating pipiliin. Kung yung takot ba na nakapagbibigay sa atin ng buhay o yung takot na nakapagdudulot ng kamatayan. Okay, the choice is ours, my dear brothers and sisters. Kung anong takot yung mas mamumutawi sa ating buhay. Kung godly fear or the worldly fear. Okay? And that's all, my dear brothers and sisters. Nawa mayroon once again, nawa mayroon kayong napulot na konting aral, di kaya ay isang mensahe na very timely sa buhay ng bawat isa sa atin, most especially nowadays. Okay, so manalangin po tayo mga mahal kong mga kapatid. Once again, Father God, thank you so much muli, O God, sa pagme-message mo, O God, through your servant, Panginoon, at anuman po, Panginoon, yung mga narinig namin, O God, most especially when it comes, O God, sa pagkatakot, Panginoon. Tulungan mo na ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magkaroon ng banal na pagkatakot o yung godly fear, O God, ng sabihin, Panginoon, ay ikaw po yung mas lalo nabigyan namin ng pagkatakot. Dahil sabi mo nga sa iyong salita, O God, ang banal na pagkatakot ay nakapagdudulot ito at nakapagbibigay ng tinatawag na buhay sa bawat isa sa amin. Tulungan mo na ang bawat isa sa amin, Panginoon, na sa mundong ito, O God, ay hindi po kami dapat magkaroon ng takot dahil ang mundong ito, Panginoon, ay just temporary. Wherein ikaw, Panginoon, is eternal. That's why, Lord, help us, Panginoon, na ilagak namin yung aming pong pagkatakot sa iyo and not in this world, O God. Mga kapatid, Panginoon, anuman po yung mga kinakatakutan nila, O God, help them, Panginoon, to identify kung ano pa nga ba yung kanilang mga kinakatakutan. Help them to place their fear unto you at wala na pong iba. Dapat sa iyo lang po kami matakot, Panginoon. Holy Father namin na dapat po namin
katakutan dahil ikaw po ang may kakayahan, Panginoon, na puksayin yung aming kaluluwa. At the same time, kami, Panginoon, ay matapon sa lawa ng apoy. Tulungan mo nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, to identify our fears. Nang sige, oh God, ay mabigyan namin ito ng tinatawag na ma-identify namin ito nga ba, Panginoon, ay karapat-dapat na katakutan or hindi. Once again, oh God, ikaw po ang patuloy na magpaintindi at magpaunawa sa bawat isa sa amin, Panginoon, yung nais mong ibigay na mensahe, oh God, sa araw na ito. We believe, Lord God, na meron kang kani-kaniyang pamamaraan on how for us to understand yung message namin pong napapanood at di kaya napapakinggan. That's why, Lord, let your Holy Spirit move, oh God, into the life of each and every one of us. Saan man sila ngayon naroon, Panginoon, abutin mo nawa sila, oh God, piintindi at ipaunawa mo nawa sa kanila ang kahalagahan pagkakaroon ng godly fear. Yes, Father God, thank you so much muli, Lord God, sa katagumpayan, Panginoon, ng pagme-message mo sa buhay ng bawat isa sa amin sa araw na ito. At ito lang po, Panginoon, namin pong samot panalangin at sa po namin binabalik amang lahat ng kapurihan, karangalan at pagpapasalamat dahil ang lahat ng ito ay sa iyo sa pinakamatamis at pinakamakapangyarihang pangalan na aming pong Panginoong Jesus. Dahil nagsabi ng Amen and Amen. Thank you so much, my dear brothers and sisters. Once again, to God be all the glory. Keep safe. Magandang umaga sa iyo, kapatid. Handa ka na bang tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon? Yes, it's giving time and it's an opportunity from the Lord so He can bless you more. Kapatid, do you know that there is a blessing in obedience? Yes, in Leviticus chapter 26 verse 3 to 4, God said, "If you will leave my statutes, obey my commands, and observe them, then I'll send you rain in its season so that the land will yield its produce and the trees of the field will yield their fruit." Wow! Ang sabi dyan, as you obey the Lord, magkakaroon ng rain. And the land will yield and there should be fruit. Ibig sabihin, as we obey the Lord, there is a fruit of blessing na parating. And there is another verse na nagpapatunay na there is a blessing in obedience in Malachias 3 chapter 10. Ano ang sabi dito? Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Anong sinasabi doon? Kapag pala binigay natin ang 10% ng ating mga kinikita, ang pangako ng Panginoon ay hindi lang basta pagpapala, kundi masaganang pagpapala. Kaya kaibigan, kailangan mo lang sumunod at ibigay ang iyong tithes o ikasampung bahagi ng iyong mga kinikita. But, do you also know that there is a curse in disobedience? Kanina, there's a blessing in obedience and now meron din palang curse in disobedience. Take note, kapatid, it is a curse to disobey God. Saan yun mababasa? In Malachias 3 verses 7 to 9. Anong sinasabi ng Panginoon dito? "Subalit, tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo." Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itananong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Verse 8, ang tanong ko na matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Verse 9, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnakawan ng buong bansa. Nakakatakot.
na kapag pala hindi natin ibinigay ang ating ikasampung bahagi, tayo ay isinumpa ng ating Panginoon. Kapatid, ngayon, mamimili ka na lang. Do you want to obey God o disobey God? Do you want blessing or a curse? So right now, kapatid, I urge you to give your tithes to the Lord. Receive the blessing and avoid the curse. Let's end with a prayer. And sabihin natin sa Panginoon na humingi tayo ng tulong sa Panginoon para we can obey and maramdaman natin yung blessings in obedience. Manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat sa buhay, sa lakas, sa magandang kalusugan, O God, despite of the pandemic. Lord, bigyan mo po kami ng puso na marunong sumunod sa iyong mga utos, sapagkat alam namin na isa kang Ama na marunong sumunod sa kanyang mga pangako. Lord, give us a heart who can obey, Panginoon, so we can avoid the curse of disobedience. Lord, today, we are ready to receive your blessing and we are so ready to obey your words. Lord, marami pong salamat sa pag-ibig at pagpapala at proteksyon na binibigay mo sa bawat isa. Now, we are ready to obey and give tithes and offering to you, our Lord, our King. Lord, this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't fight the waters, I wish I could walk through. When you don't give me answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Truth is, you know what tomorrow brings. There's not a day ahead that I've not seen. So let all things be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't fight the waters, I wish I could walk through. When you don't give me answers as I cry out to
answers as I cry out to you. I will trust, I will trust, I will trust in you. Don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could hold you. When you don't give me answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Ooh, I will trust in you. I will trust in you. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay mag-aalay ng awit. Ang mensahe po ito ay ng aming awitin ay pakinggan po natin at ay sa puso. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabi ko ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di nagtatagal at muling namamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa at mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Kung kailangan mo'y tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di nagtatagal at muling namamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lagi bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung kailangan mo tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling namamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lagi bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Basta't maghintay ka lamang. Amen.
So ayan, good morning po sa ating lahat. Pupunta na po tayo sa ating benediction sa umagang ito. Yes, Panginoong Diyos, isang Diyos, Lord God, na napakadakila sa amin, napakabuti sa amin, Panginoon. Lord God, maraming salamat, O God, sa patuloy na pagmamahal mo sa amin, Lord God, na despite sa aming mga kasalanan, Ikaw ay patuloy, Panginoon, na nagpuunawa, Panginoon, sa amin, Lord God. Lord God, nawa po, patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan na amin pong nagawa at maging sa aming pagkukulang, Panginoon, Ikaw nawa ang magpuno ang lahat ng ito, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon, sa iyong mensahe sa araw na ito, Panginoon, Lord God. Lord, nawa po ang aming pong napakinggan na mensahe, Panginoon, sa umagang ito ay may apply po namin sa aming buhay, Panginoon. Na magkaroon po kami ng takot sa iyo, Panginoon. Sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon, Ikaw po dapat ang aming uunahin, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na pagpapaalala sa amin, Panginoon, pagre-remind sa amin, Panginoon, sa lahat po ng aming ginagawa sa mundong ito, Panginoon. And as a Christian, Panginoon, nawa po, Lord God, ang bawat salita, Panginoon, na nagmumula sa iyo ay maikintal po sa aming puso at isipan, Panginoon, upang sa ganon ay mamuhay po kami, Panginoon, sa mundong ito na wala pong takot harapin kung anuman po, Lord God, ang mga pagsubok na darating sa amin, Panginoon, Lord God. At patuloy po kaming magbigay, Panginoon, ng pagpupugay, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. At salamat din po, Panginoon, sa bawat dumalo, Panginoon, sa Sunday Virtual Fellowship, Panginoon, na ito. Ikaw po, Lord God, ang siyang patuloy na mag-bless sa bawat isa, Panginoon, saan man kami naroroon ngayon, Panginoon, Lord God. At maging, Panginoon, sa GFJC family, Panginoon, nawa po, bigyan mo pa po kami, Panginoon, ng isang provision, Panginoon, Lord God, sa pagtahak, Panginoon, ng iyong ministry, Panginoon, Lord God. At maging, Panginoon, sa mga leaders, Panginoon, Ikaw po, Lord God, ang siyang magbigay, Panginoon, ng unity ng bawat isa, Panginoon, at tanggalin mo nawa, Lord God, ang division, Panginoon, sa amin, Lord God. Maraming salamat, O God, at maging, Panginoon, sa bawat family, Panginoon, ng bawat isa na narito, Panginoon, Lord God, Ikaw po ang patuloy na mag-pour up, Panginoon, ng more blessings, Panginoon, Lord God. Prosperity upon prosperity, Panginoon, Lord God. At Lord, maging sa mga congregation namin mula Bulacan, Tarlac, Santo Niño at maging dito sa Baggao, Panginoon, Lord God, Ikaw po ang patuloy, Panginoon, na magbigay ng gabay, Panginoon, sa kung anuman po, Lord God, ang plano ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Let your will be done, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Huwag mo pong pabayaan ang mga leaders, Panginoon, Lord God. At Lord, hinihiling po namin, Panginoon, ang bagong pagharap, Panginoon, ng bagong linggo na naman, Panginoon. Ikaw po, Lord God, ang siyang patuloy, Panginoon, na magbigay pa, Panginoon, ng more provision sa aming, Panginoon. Guidance, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. At Lord, patuloy mo pong ipaunawa sa amin, Lord God, na sa iyong salita, kami po ay napapalakas palagi. Kaya wag po namin hayaan, Panginoon, na madoon po ang aming spiritual, Panginoon. Through your words, Panginoon, alam po namin na dito po kami napapalakas, Panginoon. Maraming salamat, O God, at muli, hinihiling po namin, Lord God, a blessing upon blessing, Panginoon, a prosperity upon prosperity, and a victory upon victory, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord God, alam po namin, Panginoon, na lahat po ng yung ginagawa sa amin, Panginoon, ay amin pong kinabubuti, Panginoon. Maraming salamat, O God, at patuloy mo po kaming ingatan, gabayan, Panginoon, sa aming pamumuhay sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat, O God, at sa iyo lamang po binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, Lord God, in Jesus' mighty name, Amen and Amen.